today's video, may pupuntahan tayo ngayong araw na to. Pupunta tayo sa paggawaan natin ng sasakyan dahil papagawa natin yung pang ilalim ni Tanda. Lately kasi napapansin ko medyo masyado na lumalakas yung langit-ngit niya. Minsan may mga kalabog. Yun, medyo naisip ko siyang, habi ko, why not ipagawa ko na siya ngayon. And siguro due naman na siguro dahil sa age niya, and simula nung nakuha ko tong kotse na to, never ko pa siyang napapaayos. And although napaayos ko na yung pang ilalim niya, yung mga tie rod, yung mga ball joint, and yung sa mga rack and pinion, pero yung mga shocks sa may springs, yun, wala pa ako napapagawa doon. And yun lang muna, babiyahe muna tayo. Siguro mga ang layo lang naman dito sa atin ng mga 3 kilometers, I guess. Parang mga ganun siguro. Medyo matraffic lang. So, update ko kayo mamaya. Guys, on the way tayo ngayon sa Manpower. And ito naman yung ating mileage. Ay, ating gauge. Medyo malikot. Sabi ko guys na medyo matraffic at lunch break ng mga estudyante. Sa may Walter Mart, kaya dito tayo tumaan. So ito malapit na tayo. So, wala pa yatang 100 meters to. Ito na. Ito yung part na to. Ito guys yung Manpower. Ito. Ayan. So may under chassis na yan. Diyan tayo magpapagawa ng sasakyan. Ito. So medyo marami lang ginagawa. Check natin. Yan. Okay. Yan. Dito guys sa part naman na to, inaalis na ni Kuya yung shocks natin dun sa connection ng body at saka dun sa pinakagulong. Medyo nahirapan si Kuya dyan kasi matagal nang medyo na-stock up yung mga nut and bolt niya. Dito medyo nahirapan si Kuya sa pag-alis nung pinaka-shocks natin kasi medyo nag-stock up dun sa may taas. Medyo mahirap hugutin. Eto nga guys, at matatanggal na rin ni Kuya yung pinaka-shocks natin. Tingnan nyo naman. Grabe, ang dami niyang mga nakalagay na sape para lang hindi mag-bottom yung pinaka-shock natin. So dito naman sa kabila, ayusin yun, papalit lang din natin yung shocks. Dito sa part na to guys, pinakita sa akin ni Kuya na talagang sirang-sira na yung shock natin. Tingnan mo pagka inakyat niya, hirap na hirap siyang iakyat, as in wala na talaga, hindi na talaga siya nagpe-play. Ayan o, hirap na siya. Then kapag ka binaba, ni wala man lang siyang puwersa na ibaba na para makakita yung umaakyat pa yung pinaka-shock natin. And dito guys, nakisuyo na rin ako kay Kuya na, Kuya baka pwede mo naman ka kung i-adjust yung preno saka pakikilinis ng konti kasi para hindi na ako mag-aayos sa bahay. And guys, grabe, tingnan nyo, napakadumi nung panay pulbos ng brake pad yung nasa sa may baba. Ganun na pala kadumi yung preno ko. And ayan, binabalik na guys ni Kuya yung pinaka-brake drum natin. Guys, sa pagkakabit nga pala nito, dapat medyo may konting kapit doon sa brake drum at saka brake shoe. Ayan guys, pinupukpok ni Kuya yung pinaka-preno natin. Tinatanggal niya yung mga dumi, mga debris na natira doon sa may likod ng preno. Para pag nilihan niya mamaya yan, konti na lang. Ayan, katulad yan. Nilihan niya na ngayon. And sa pagbabalik naman guys, same procedure lang din ang ginawa natin dun sa kabila.
Kapag ka medyo masikip yung pasok mo ng brake drum, i-adjust mo lang, may parang screw na sinisikwat para lumuwag. Tapos kapag ka naman papasikipin mo, may i-adjust ka lang din doon. Clockwise and counterclockwise lang din ang pag-ayos doon. And ayan, ganun lang din na ginawa ni Kuya. And eto na nga guys yung nabili natin na shock absorber ni Tanda. Nitrotech lang yung binili natin kasi medyo mataas yung price difference ng KYB at saka Nitrotech. Since budget meal lang ang kailangan natin, for the sake of mapaayos lang muna natin, mawala yung mga lagutok, kalampag. Ito na nga yung pinakabago nating Nitrotech na ilalagay na shocks na labas na ni Kuya. Ito naman guys, yung isang side ng shock ni Tanda. Katulad ng isa din, hirap na din si Kuyang iangat. Kasi wala na talaga. As in parang sa pagkakaalam ko nga, tuyo na yung loob nito eh. Sa sobrang tagal ng hindi napagawa at saka hindi napalitan yung shock nito. Ayan o. Tapos pagka ibinaba, wala na din. Dito naman, kine-check ni Kuya yung sukat, kung magkasukat ba talaga yung shock na nabili natin. Pero alam ko, magkasukat lang yung pang big body, Corolla, small body, at saka yung pang Love Life. Yan ha. Correct me if I'm wrong. Pero sa pagkakaalam ko, pare-parehas lang ng pang ilalim yan eh. And guys, dito, binabalik na ni Kuya yung pinaka-coil spring natin dun sa bago nating shock absorber. And ayan, good thing na lang din guys at hindi na tayo magpapalit ng shock mounting. Naka-less na naman tayo sa gastos, naka-menos na naman tayo. Ayos. And eto nga guys, binabalik na ni Kuya yung shocks natin sa pwesto niya. And dito excited na talaga ako na maikabit at mai-test drive ko yung unit natin. Kasi sa wakas, hindi na natin mararamdaman or hindi na natin maririnig yung mga kalampag, kalatok sa shocks natin. And guys, kung sakali nga palang magpapagawa kayo ng mga under chassis nyo, ng mga tie rod, ball joint, racket pinion, dito ko kayo may re-recommend sa shop na to. Dahil mura lang silang maningil, mababait yung mga staff, and may mga services din silang ino-offer like change oil, mga tires na available sa kanila. And punta lang kayo sa shop nila. Dito lang yan, malapit sa may Walter Mart Mabini. Dito lang sa may mismong Maharlika Highway. Sarap lang guys sa feeling yung parts na binili mo na brand new tapos makikita mo ilang years na naman yung itatagal doon sa sasakyan. Parang satisfying lang kasi bago ulit siya. Dito sa part na to, tinanong ko si Kuya kung pwede pa akong maglagay ng spacer since medyo nakapasok kasi yung gulong ko. Pero nung nakita ni Kuya, yung pinaka stud niya maiksi yung isa. So tinanong niya ako, "Sir, bakit hindi na kayanin maglagay ng spacer since yung lug nuts natin hindi na aabot dun sa pinaka stud niya?" And dito nga guys, naikabit na lahat ng parts na pinalagay natin, yung mga shocks sa both side na ipalagay na. And dito binababa na, tinatanggal na lang yung mga jack stands sa ilalim. And hindi ko na nga pala pinalagay ulit yung mga rubber stopper niya na nakaipit doon sa may coil spring kasi since bago naman din yung shocks natin, palagay ko no need naman ng lagyan ng rubber stopper. And hindi na nga natin guys na videohan yung pag-test drive natin kay Tanda. Sa sobrang excited ko na i-test drive siya, nakalimutan ko ng i-video. Pero so far, wala naman na yung mga kalatok sa kakalampag niya.
Sa susunod na video naman guys ay samahan nyo ako, magpapapalit naman tayo ng gulong natin. Pero dito pa rin sa Manpower. And i-explain ko sa inyo kung magkano at kung saan ko siya nabili.